Quezon City nagkaproblema sa bigayan dahil ang ilan sa mga tricycle driver nawala raw sa listahan. Para sa detalye magbabalita si Mon Gualvez. Mon. Cheryl, maagang dinumog at pinilahan ng mga tricycle driver itong SB Park sa Batasan Hills sa Quezon City para nga sa 5,000 pisong ayuda ng DSWD kasunod ng walang prenong taas presyo sa petrolyo. Pero alam mo, Cheryl, hindi naman lahat nakakuha kaagad ng pera dahil yung iba sa help desk ng ahensya muna pumipila. Paano ba naman? Kung hindi tamang spelling ng pangalan, mali naman ang birthday na nakarehistro sa master list ng DSWD. Ito ang karaniwang concern ng ilang tricycle driver sa help desk ng ahensya. Agad naman itong vini-verify ng mga DSWD personnel at binibigyan sila ng certificate of one and the same person oras na maayos ang mali. Ang problema, may ilang TODA members naman nang nawala mismo sa listahan. Reklamo nila, dati naman silang nakakatanggap na ng ayuda noon, pero bakit bigla silang natanggal sa mga benepisyaryo? 33,000 daw ang isinumiting pangalan ng Quezon City LGU sa DSWD. Pero 23,000 lamang ang pasok sa tinatawag nilang clean list. Mahigit 7,000 raw sa nawala ay for compliance matapos magkaroon ng problema sa ilang datos habang mahigit 2,000 naman ang nadoble sa listahan. Sabi ng LGU, posibleng sa second batch na ng bigayan mabibilang ang mga lehitimong tsuper na nawala sa listahan. Cheryl, kapapasok lamang na update ng DSWD yung mga nawala sa listahan na mga nagreklamo na bahagi nga nung isang malaking TODA dito sa Quezon City, i-reschedule sila by Thursday on the last day ng pamamahagi ng ayuda. Kailangan lang lamang kumpletuhin yung mga datos ng mga nawawala mula sa kanila sa isinumiting listahan na nauna ng kanilang TODA. At sa mga oras na ito, tinatapos na lamang yung ilang miyembro pa ng BATODA o yung Batasan TODA. Ito yung pinakamalaki or isa sa mga pinakamalaking TODA dito sa lungsod. Nasa 1,500 kasi yan. Dapat hanggang 11 o'clock lang ng umaga yung pamamahagi ng cash assistance today para sa kanila, pero inabot na sila ng ganitong oras habang naka-standby naman doon sa bandang likuran na yung susunod na batch this afternoon. 4 na TODA naman yan na sama-samang pipila para nga makatanggap ng 5,000 pesos na ayuda. By schedule kasi ang bigayan. Kaya nga pakiusap ng DSWD maging ng lokal na pamahalaan, huwag munang pumunta dito sa mga payout site kung hindi pa naman yung itinakdang oras ng mga rehistradong TODA. Cheryl. Mon, may karamihan, yung dapat nasa original na listahan ang natanggal. Though sabi mo nga, i-reschedule na. Ano ba yung mga kulang? Bakit sila nawala doon sa listahan? Karamihan sa mga kulang, Cheryl, wala daw middle name. Yung iba naman, mali yung detalye ng birthday. Kulang-kulang yung mga personal information technically doon sa mga isinumiting datos sa DSWD. Bagay na ang ginawa ng DSWD, nilinis yung listahan. So lahat ng mga kulang-kulang yung mga detalyeng isinumiting sa kanila, tanggal. Pero naka-note naman doon na these are for compliance. Kailangan lamang daw kumpletuhin. And then, more than 2,000 naman, dito pa lamang sa QC ito more than 2,000 naman, yung nadoble na diskubre na may duplication ng mga pangalan. So, yun yung inayos ng DSWD dito nga sa pamamahagi nila ng AIX, or cash assistance para sa mga apektadong tricycle driver. Pero ang kailangan lamang gayong gawin. Ngayon, kanina kasi nasa 200 na kagad yung nakita natin, more than 200 yung membro ng BATODA or Batasan Hills TODA ang kasama sa sinasabi nating nawala sa listahan. So part sila na mga kailangan mo nang ikumpleto yung detalye at isunumitin na yan sa DSWD. So ang assurance sa kanila na ahensya is this Thursday, makapabilang na sila sa mabibigyan ng 5,000 pesos. Ang problema nga lang, yung iba sa kanila, alam mo Cheryl, madaling araw pa lang nandito na at nagtsaga talaga sa pila. Pero ang ending, wala silang nakuha for today. Hindi pa naman sila bumiyahe. Kaya nasayang daw talaga yung kalahati ng kanilang araw para sa pag-asang makakuha sana kaagad ng ayuda. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez.